Kamusta po mga kababayan? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin itong PhilHealth, siniro budget ng Kongreso at Senado. 26 billion pesos po yung akap na nakaraan na i-vlog natin na tinanggal ni Senator Amy. Natuwa tayo doon. Kaya lang binalik din po yung akap. Kaya lang nabawasan po sa Kongreso. 21 billion na lang ang napunta sa Kongreso. Hinati lang po. Yung 5 billion po ay napunta sa Senado. So, naibalik pa rin. Hindi po natanggal talaga. Naibalik pa rin. Ibig sabihin, yung AKAP, pinriority pa nila kaysa sa PhilHealth. Dahil ang katuwiran ni Senate President Chis Escudero, meron naman daw 600 billion budget pa ang PhilHealth. Sa loob-loob natin, pera yun ng contributors eh. Pera namin yun eh. Kami self-employed. Yung iba talagang manggagawa na kinakaltasan, bawat sweldo. Pera namin yun eh. Ang problema doon, yung mga disabilities, yung mga senior citizen, etc. na dapat ay pondohan ng gobyernong ito. Kaya lang hindi po binigyan ng budget. Inuna pa po yung AKAP, yung mga pang-ayuda. Dahil alam naman natin, next year, malapit na po mag-next year, ay election na. By February, kampanya na po ng Senado o mga senador. Sa Marso, kampanya na ng local government. So, dito, parang nagbibingi-bingihan sila, nagbubulag-bulagan sila sa nangyayari sa mga public hospital. Minsan napunta ako sa public hospital, kung tawagin sa amin dito yan ay emergency. Isang oras nagpunta kami ron, hindi pa kami naasikaso. Pumatak na yung 2 oras, hindi pa rin kami naasikaso dahil pila. Medyo marami pong tao. Ganun po sa government hospital. Parang hindi naman nila alam. Samantalang alam naman nila yan. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila ay magkaroon sila ng pondo na gagamitin sa election. Alam naman natin na itong ayuda ay ginagamit, sinasakyan nila para sa kanilang political interest. Sabi nga ni BP Sara, ginawa ng legal ang vote buying ng gobyernong ito. Ang unang-unang dapat tumutuligsa dyan ay ang Commission on Election. Dapat sinasabihan nila yung mga politiko na wag silang sumakay sa DSWD. Dahil hindi naman yan ang mandato nila. Hindi sila ibinoto ng bayan para mamigay ng ayuda, mag-implement. Humanga pa nga tayo kay Pampilo Lacson na pinalagan niya yan na kayong mga mambabatas, lumalabag kayo sa batas sa ginawa nyo sa AKAP na sila na nag-i-implement. Hindi naman trabaho ng mambabatas yan. So, obvious na obvious. Ilang buwan na natin ito sinabi na yung pera ng bayan ginagamit sa kanilang pangangampanya, sa kanilang interest. Obvious na sinabi na rin ni BP Sara, ito'y vote buying na ang ginagawa. Pero, hindi naman maasahan ng media, ang mainstream media, na tanungin ito. Tanungin yung mga congressman, tanungin yung mga senador, kung ano yung sagot nila dito. Obvious na obvious gagamitin po ito ng mga senador na ticket o nakatiket doon sa administrasyon. Mga senador po ni Bongbong Marcos. Sila lang ang makakagamit niyan dahil administrasyon sila. Ang oposisyon hindi po makakagamit niyan. In fact, si Senator Bato at Senator Bongo ay hindi po pumirma sa napagkasundo ang budget sa Bicameral Commission. Sa BICAM. So, napakaganda po nito. Mas maganda po, wag na lang silang pumirma. Dahil nung nakaraan, napalusutan na sila, naisahan sila,
Kahit anong angal nila, ibabalik pa sa kanila. O bakit? Pumirma kayo dyan Meron kasing mga provision doon na hindi nila inakala na ganun pala yung balak nila. Kaya wala na silang magawa. Lalong-lalo na si Bongo, ang focus niya sa pagiging senador niya ay health. Marami na siyang naipasang batas tungkol sa health. So wala na. Kaya magandang mag-disagree na lang dito sa budget sa BICAM, yung napagkasunduan doon. Maganda yan na wag na lang silang pumirma. Yung dalawa po talagang maaasahan yan. Kaya sa mga congressman na lalapit sa inyo at mamimigay ng ayuda, pera po ninyo yan. Pera ng bayan yan. Hindi nyo dapat maging utang na loob yan sa mga politiko. Lahat ng ibibigay ng politiko bilang ayuda, tanggapin nyo. Pero wag na wag nyong iboboto. Tiyak, pag ibinoto nyo yan, mangungurakot lang din yan. Ganyan na naman po ulit ang mangyayari. Magiging zero budget ang PhilHealth. Pag nagkaroon ng sakit, ang kamag-anak nyo, kamag-anak natin, imbis na malaki-laki sana ang maiibigay, maitutulong ng gobyerno para sa atin, mababawasan na yan or baka magkahigpitan pa yan. Magkahigpitan, baka mayroong pang ma-disapprove. Kasi kukulangin ng budget, so titipirin nila yan. Kailangan kumasya yan sa loob ng 1 taon. Ganyan po ang mangyayari. Pahirapan. Magiging pahirapan. Imbis na palawigin ang pagtulong sa mga may sakit na ating mga kababayan, tayo, kinontrol pa, tinitipid pa. Actually, ginawang zero ang budget ng PhilHealth. Okay lang kasi na meron naman tayong mga contribution, no? Tayong mga nagtatrabaho, meron naman. Twice a month, nakakapagbigay, nakakapaghulog. Tapos ang ginagawa po dyan sa pera ng PhilHealth, pinapatubuan po yan sa bangko. Pinapatubuan. Tumutubo po yan, no? Ini-invest yan sa bangko. Yung investment na yon sa atin din dapat mapunta sa mga kamag-anak natin na matulungan pagdating sa kalusugan. Okay lang po yun. Kaya lang, meron pong mga tao na ginawa nilang member ng PhilHealth, kaya lang, hindi naman nakakapaghulog. So, yun dapat ang tutustusan. Yun ang pagkukulang ng gobyerno. Yun ang trabaho ng gobyerno. Tustusan yun. Tustusan. Kagaya nga ng mga disability, mga senior citizen, at iba pa, na hindi nakakapaghulog, yun dapat ang sagot dapat ng gobyerno yon. So, yung sa atin, okay lang na nakakapaghulog tayo. Pag nagkaroon tayo ng nagkasakit tayo, meron tayong masasaklolohan o mahihinga ng saklolo. Kailangan, dapat sagutin din nila yung mga kamag-anak natin na hindi nakakapaghulog. No? Para mas maganda, mas maraming pera, dapat pinondohan yan. Baka magkaroon ng problema, matulungan man yung mga nanay natin, lola natin, dahil mga senior na, matulungan man, konti na lang ang maitutulong. No? So, ganyan po ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Inuuna nila yung kanilang pagbibigay o pamimigay ng ayuda. Dapat mayroon silang budget para sa kanilang kampanya. Inuuna nila sarili nila. Ibig sabihin, wala po talagang malasakit itong gobyernong ito. Lalo na yung Senate President, napakawalang kwentang Senate President. Siya na. Sa lahat ng naabutan kong Senate President, itong si Chis Escudero, napakawalang kwentang Senate President. Ang katuwiran lang, meron pa namang budget na 600. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga senador at mga kongresista na pumirma, no?
So, liwanagin natin. Yung mga pumirma sa BICAM Commission. Kung ano yung napagkasunduan ng BICAM. Yung mga pumirma, wala pong kwenta. Si Bato at si Bongo, pasalamat tayo kumontra sila dyan. Yung iba, the rest, wag na natin iboto. Biruin mo, pera natin gagastusin nila para ipagmukha sa mga tao. Yan, binigyan namin kayo ng ayuda. So, iboto nyo ko. Yung iba naman, iboboto. Tanga Meron talagang tanga. Hindi nag-iisip. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.